Yes, and good morning kay TV Pilipinas again mga kababayan. At nandito po tayo sa may Dimasalang. Harapan po ito ng ating tinatawag na Manila North Cemetery. Kung bakit mga kapatid, tayo po ay dadalo ngayon dito sa gaganapin na groundbreaking ng Manila DRRMO Flood Monitoring Command Center. Magkakaroon po tayo dito ng groundbreaking mga kababayan. Yan, sa pamumuno ng ating lungsod ng Maynila with Yorme Isko ay magkakaroon po tayo dito ng isang opisina ng Manila DRRMO para sa pagmonitor ng baha mga kababayan. Command Center. Dito po yan. Yan kung saan itatayo malapit sa Manila North Cemetery Columbarium. Ayan, at shout out kay Sir Kaya Biab na busy. Iyan ang ating kapulisan ng Blooming Street. At ang mga vlogger natin, likewise ng Smart, shout out sa kanila. Alam ko na kung bakit sila nakaitim, kasi nasa sementeryo tayo mga kababayan ko. Ang galing kalat ang mga nakaitim sa sementeryo ng Manila. Oh, yun o. Kaya biyab. Yun o. Ayun na sila mga kababayan. Hello. Hi mami, good morning. Good morning po. Anong barangay ma'am? 368 kay Chairman. Oh, di ba? Shout out nandito kayo, Councilor. Kasi SK Chairman. Councilor pala. Ito yung kasama mga kababayan. Gags, shout out, good morning. Gags, good morning. Chairman, good morning po. May nahirapan ako sa Ta. Sir. Nandito na si Ma'am Jeng, good morning. Ito mga kababayan ang ating magaling na handler kay Vice Mayor Chi Atienza. Sa lahat ng hindi nakakakilala, siya ang editor ni Mayora. Mayora Atienza, Vice Mayor. Ayan si Boss Y mga kababayan. Andito na ang ating mahal na Yorme Isko Moreno Domagos.
Mga minamahal ko pong kapwa ko, Batang Maynila, kapiling na po natin ang ating minamahal na alkalde. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Ganda lang ito yung bago tayo sa pesta. Ganda lang ito yung bago tayo sa pesta. Vice Alcalde, Vice Mayor Chi Atienza. Ang Flood Monitoring Command Center ay magsisilbing sentro ng real-time monitoring, mabilis na koordinasyon tungo sa mga mas handa, mas ligtas at mas matatag na lungsod ng Maynila. Ang proyektong ito ay patunay na patuloy na pangako ng ating lungsod na pangalagaan ang buhay, ari-arian at kinabukasan ng bawat Manilenyo, lalo na sa harap ng mga hamon ng pagbaha at iba pang kalamidad. Sa ating pagsisimula, tayo po ay tumayo para sa ating maaari na po tayo dyan. Maraming salamat po. Ngayong araw ating kinikilala ang presensya ng ating mga minamahal na opisyal na lungsod, mga katuwang na ahensya at higit sa lahat, ang mamamayang Manilenyo na siyang pangunahing benepisyaryo ng proyektong ito. Kasama po natin ang ama ng ating minamahal na lungsod, Yorme Francisco Isko Moreno Domagoso. Vice Mayor Chi Atienza. Engineer Armando Andres, our city engineer. Kasama rin po natin ang direktor ng MDRRMO, Director Arnel Eustacio Angeles. Ang direktor po ng Manila North Cemetery, Director Daniel Dandantan. Kasama rin po natin ang ating mga magigiting at masisipag na konsehal. We have Councilor Karen Alibarbar, Councilor Mayle Atienza,
and Councilor Fa Fugoso. Kasama rin po natin ang ating mga department heads at mga kawani ng Manila City Hall, MTRMO employees and staff, Manila North Cemetery employees and staff, mga barangay officials, zone chairman from zone 1 hanggang 100. Palakpakan naman po ninyong inyong mga sarili. At ang nakakasakop na zona, ang Zone 37 na may 10 barangays. Kasama po natin ang mga barangay officials from Zone 3. Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Napakaganda ng umaga ngayon dito sa District 3. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating napakagaling na alkalde, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, si Director Arnel Angeles, si Director Daniel Tan, at ang ating City Engineer, Andes. Sa lahat ng mga konsihal na narito ngayon, lahat ng mga chairman na nakita ko, halo-halong mga distrito, magandang umaga sa inyo lahat. Alam niyo, nakakatuwa at masarap sumuporta sa isang alkalde na ang bisyon para sa ating lungsod ay gawin tayo parang Singapore balang araw. At nagulat ako nung nakita ko ang design ng ating magiging DRRMO Flood Monitoring Command Center, parang kahit papaano matitikman natin ang konting Singapore dito sa Maynila. Kaya palakpakan natin ang ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Alam nyo, bilang vice-alkalde ninyo, ina ng City Council, makakaasa po kayo na dahil naniniwala po ako sa direksyon ng administrasyon to, kasama ng alam namin at may tiwala kami na ang trajectory at ang gusto niyang mangyari for 9 years or 10 years na sinasabi niya na tatayuan niya tayo, naniniwala ako na unti-unti talaga maitataas natin ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo at tatangos ang ilong natin na tayo'y mga Manilenyo. At naniniwala rin ako na makakamtan natin na maging parang Singapore balang araw. Anyway, nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilalang kilala niyo na. Pero, ang akin, base sa nakita ko sa aming pagtatrabahong magkasama ng ilang buwan, nakita ko na meron siyang isang salita. At meron siyang isang puso na talagang tatayuan niya ang mga Manilenyo. Kaya alam ko, maari tayong yumabang na nasa atin ang pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kaya hindi ko na po hahabaan ang sasabihin ko dahil alam ko namang kilala niyo na si Yorme. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maupo po kayo. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor Chi Atienza. At ang ating mga konsehal ng Tercera Distrito, Pa Fugoso, Miley Atienza, Karen Albarbar, sila po nandito at nakikiisa. At ang ating mga barangay chairman sa 3rd District at buong Maynila na dumako pa rito, ang lalayo. May Tondo, Santa Mesa, San Andre, kompleto na rito halos lahat. Welcome po kayo sa 3rd District of Manila. Mga kagawad, Secretary Treasurer at special mention yung mga XO, mga balagong sa gabi. Yan talaga mga katulong natin na bigay ng tulong, aksyon sa mga or what you call peligro de ora ng ating barangay. And dito po tayo ngayong umaga. Nagsasama-sama tayo upang patuloy na inahanda ang ating syudad sa mga hamon ng nagdaan. Katulad halimbawa ng matinding pagbaha. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Metro Manila. This facility will empower our people to have a proper data
or what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, particular to, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Kaya minabuti namin, ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control while the national government is addressing it now? No? Ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon, hindi para ituro ang daliri kung kani-kaninong muka, but to act on the matter to help its citizens or constituents. Here we are today. Whether nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology, or whether facility, and of course, our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature, humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkus pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, partikular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plan, and cushioning or create action plan to cushion masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across the globe, begging whatever we can adopt in our community. This is where they started. With the right data, you can create right action plan. Hindi na to yung alam yung pupunta ka sa Pokyaps, upo ka doon sa isang lamesa, tawa ka ng bolang bilog. Bolang bilog, huwag tutulog-tulog, ba, baby, bogu. Kung nanonood kayo nung araw, hindi na natin kailangang hulaan. Our leaders in the respective agency will have enough tools na ibagay naman sa limited resources natin and efficiently confronting our recurring yearly problem. And it's all about saving a life. Lives better, but every life, every person, every human being that we may and can save is one success. Or kumbaga sa shout out sa mga naglalaro sa lupa, may tarya, may guhit ka. Tingin ko yun po ay isang katagumpayan ng sino mang pamahalaan. Now, pangalawa, as you all know, pare-pareho naman tayo halos lahat dito. Hindi naman magkakaibang lugar natin, kaya very unique ang Maynila. Isa sa malaking suliranin ng mga barangay
kayo to, you know this very well, is yung mahirap nating nasasakupan na may 1/2 metro kwadrado na tirahan. O nakikipisan lang. 3, 4 sila sa pamilya. O, higaan, chichaan, etsasan, kusina, at yun na yung buong bahay. Like katulad ng bahay namin. Isa sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa iskinita na lang, o sa labas ng barangay hall, o minsan sa barangay hall. Yung iba naman maswerte, magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangays, just imagine, all over the city. Talagang minsan sumasakit ang ulo ni Kagawad, yung chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburo? O kaya kumisa sa iskinita. O kaya, ewan ko, I think yung iba sa inyo na-experience na. Patay na, inililigtas pa. Pag may sunog, o binubuhat yung patay, baka matusta eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa, pinasok ng tubig yung Damka, wala makapasok na pamahalaan. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita nyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River, no? Pumasok na. Ano yung tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po. May burol. Buti naman yung kabaong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound funny and come to think of it in hindsight, it's ang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga tagalungsod ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya, sa future, magdala kayo ng jacket. Giginawin yung bangkay dito. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga mahihirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na burulan. Walang tosgas. Dadalhin nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. O pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang tempot mo lang. Lilibing mo na to dits. O gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang kempot lang. Isang apat lang nasa libingan. So there will be a public chapel dedicated to, particular to the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka, patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbang na lang sa kalsada, hindi dahil sila'y pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw bumigay na lang ang kanilang katawan. To always give
dignity to human being. Oh. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclaimed body. Umabot tayo sa sitwasyon ng pag-upo ko, nakakita ko mga kusyal, nakakita ko ng tapa. Halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claimed. And you're just being stored na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person, but the dignity sa buhay ng tao o sa labi, kahit bangkayan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal at tatenga ay maaalagaan ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong dinidinig sa mga manonood ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sala lang ang problema. Choppy na lang ang problema. Pero, we will do our best in our own little way. In the speed of light, always mabilis ang kilos. Mabilis ang pagpaplano, technical, mabilis implement, mabilis maganap ng kakayanan. So that's why I invited you today to go and send the message for your fellow chairman all over the city that soon, in a year time, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng burulan. Ano ito? Sino nakapunta sa PAS? PAS, funeral home. Nakapunta na kayo? O, yung mga, ano yung burol, yung online. Anong company yun? St. Peter. Ha? St. Peter. O, sino gusto pumunta? Hindi. Kasi baka hindi nyo nabivisualize eh. At that level, mahirap ka pamilya, will have the best last days at the very least that we can do to their loved ones na kapiling mo. So yan ang commitment namin sa inyo. And go, spread the word that in the near future, one way or another, it may help your constituency. So today, maraming salamat sa inyo. Sino ba may birthday ngayon, January? May birthday sa inyo? Magkikita tayo mamaya. Maya. Kasi hindi tumama yung January last year eh. July ako nag-mayor eh. But we'll continue. So, sa mga may birthday, lakasan nyo ang loob nyo. Padamihin nyo pa yan. Because, I want you to see. I want you to be part. Gusto ko yung makita at maging bahagi kayo. Unti-unti na pagbangon ng lungsod. Because I know, deep inside you, in the beginning, you really wanted to serve your people.
and together we can serve them better. Kaya sa may mga birthday, pakape kayo. Happy birthday to you. Ha? Maraming salamat. Sana wag kayo magsawa na tugunan ang aking paanyaya. Dahil kumanatag kayo, mga batang Maynila, mga barangay official na nandito. Baka linggo-linggo tayo makita ngayon. Yes. Everything that we have planned before and that we have planned for growth of the city will happen and start happening in 2026. We will. So, I want you to be part of those things. Witness it from the ground up. Pipilitin natin mag-inam upang ikalugod naman ng mga nagbabayad ng buwis na ang pananalapi na kanilang inintrega, ipinagkatagwala sa pamalang lungsod ay maibalik sa kanila through many forms of services for immediate, mid, and long-term needs of our people. So maraming salamat sa oras ninyo at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal at pagpalain lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng malusog na pangangatawan. Magandang umaga, Manila! At first, thank you. Maraming salamat po. Muli po, isang malakas na palakpakan para po kay Yorme.
ang MDRRMO Flood Monitoring Command Center sa araw na ito. And second row po. Pwede na rin po yung third row. Third row po, pwede na rin po. Yung third row po. Sama na po kay District 3. Kasama na rin po natin Councilor Jeff Lau. Ang ating mga barangay officials from District 3. Sige po. Pagkatapos po, next po yung... Okay, backward po, backward. Sige po. Maraming salamat po. Next naman po natin. Dito na lang po tayo umexit sa kabila po. Check, dito na lang po. Para hindi po magsalita. May mga kasama rin tayo from District 6. Sige po. Pagkatapos po ng row dito sa kabila, next row po tayo. Sige po, tingin na po tayo sa camera. Backward po, backward. God first. Sige po. Maraming salamat po. Dito na lang po tayo exit. Dito na lang po ang exit. Salamat po. Next po. Busy si Maria. Si Maria busy. Yan po ang mga barangay officials ng District 3. Sige po. Sige po, God first. Maraming salamat po. Dito na lang po tayo exit. Ngayon naman po ang mga zone chairman ng District 5. District 5. District 5 Zone Chairman. Sige po, God first po. God first. Maraming salamat po. Dito na lang po tayo exit. District 6 Zone Chairman. Ang braso eh. Pinatak si Boss. Sige po. Ang braso. God first po. God first po. Maraming salamat po. Dito na lang po tayo exit. District 3. Mga barangay officials from District 3. Pagkatapos po ang mga zone chairman from District 1 and barangay officials.
God first po. For the last shot, NDRRMO. Po tayo, God first. Thank you. Tony, God first! Bye-bye. Hi, Ma'am Jeng.